Kinuyog ng mga tao ang dalawang lalaki na yan sa Cebu City. Riding in tandem pala ang dalawa ng suspect sa pagtangay sa bag ng isang babae sa barangay San Nicolas proper. Sinubukan pang tumakas ng isa sa kanila pero nahuli rin. Naisauli na sa may-ari ang pera at cellphone na laman ng ninakaw na bag. Hindi pinayagan ng police station ng GMA Regional TV na kunan ng pahayag ang mga suspect. Hulikam sa Rodriguez Rizal ang lantarang bentahan ng iligal na droga. 3 ang arestado. Balitang hatid ni EJ Gomez. Sa kuha ng video ng isang residente sa barangay San Jose Rodriguez Rizal, kita ang isang lalaking tila binubusisi ang hawak niyang pakete. Iniabot niya ito sa isa sa dalawang lalaking kasama niya. Nagbigay rin siya ng lighter. Maya-maya, iniabot ng lalaki ang isa pang pakete sa lalaking nakasuot ng pulang t-shirt. Sa isa pang video, kita naman ang lalaking sakay ng motor na hawak ang pakete, saka isinilid sa kanyang baywang. At saka siya nag-abot ng bayad sa nakatayong lalaki. Ang mga nakuha ng video, lantarang bentahan ng umano'y shabu sa lugar ayon sa pulisya. Actually, may sa atin yan, nag-info nga na may lantaran nga ang bintahan dito sa isang lugar nito, dito sa may sa barangay San Isidro. At ito talaga, sabi pa nga nung ating nagbibigay ng info, yun talaga ang halos araw-araw nandoon yan sila. 3 sa mga sangkot ang naaresto ng pulisya. Ang 30 anyos na lalaking nakapulang t-shirt sa video, pati ang 27 anyos na rider at 16 anyos na angkas na live-in partner niya. Nakumpiska sa kanila ang 9 na pakete o 25 grams ng umano'y shabu na nagkakahalaga ng 170,000 pesos. Bali, 4 itong suspect natin doon na binibigay ng ating tag-i-impo sa atin. At yung isa nga ay nakatakas to nung araw na yun ay nakatakbo. Pero tuloy pa rin yung ating manhunt operation doon sa isang suspect natin. Itinanggi ni alias Akon na siya ang nasa video. Hindi po ako yun. Sino po yun? Wala po ako nun, ma'am. Gagawa lang po nila yun, ma'am. Yung gumawa ng video po. Pero umamin siyang gumagamit sila ng droga at hindi nagbebenta. Gumagamit po, ma'am. Bumibili po. Pagka galing sa trabaho po, pag umuwi, pag gusto ko pong mag-relax, bumibili po ako. Hindi po ako nagbebenta. Aminado rin gumagamit ng shabu ang isa pang naaresto. User lang ako, ma'am, hindi ako nagbibenta. Pasulpot-sulpot lang po yun, hindi yung palagi. Walang pahayag ang naarestong menor de edad. Nakakulong ang mga suspect sa custodial facility ng Rodriguez Municipal Police Station. Sasampahan sila ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Sugatan ang 3 sakay ng isang pickup matapos pagbabarilin sa San Pablo, Isabela. Chris, nahuli ba yung suspect o mga suspect? Connie, arestado na ang 2 suspect sa pamamaril. Ayon sa investigasyon, sakay rin ng isang pick-up ang mga salarin na bumaril sa mga biktima, kabilang ang isang kandidato sa pagkakonsehal. Na-recover ang sasakyang ginamit ng mga suspect, maging ang isang kalibre 45 baril at iba pang gamit. Wala pang pahayag ang 2 suspect. Inaalam pa ang motibo sa krimen. Ito na ang mabibilis na balita sa Luzon. Nalunod ang isang lalaking 25 anyos sa Tondaligan Beach dito sa Dagupan City. Ayon sa pulisya, posibleng tinangay ng malakas na alon ang lalaki na nakainom ng maligo sa dagat. Inabot ng 4 na oras bago natagpuan ang kanyang katawan. Isang lalaking 42 anyos naman ang nalunod din sa isang ilog sa Bacara, Ilocos Norte. Nakainom din daw ang lalaki na mangyari ang insidente ayon sa mga pulis. Para naman makaiwas na malunod, payo ng Department of Health na mag-aral lumangoy. Kung hindi marunong manatili sa mababaw na bahagi ng tubig, dapat din daw may kasamang marunong lumangoy at matuto rin ng iba't ibang safe rescue skills. Mga mare at pare, unbothered queen energy ang ifinlex ni Kailin Alcantara sa latest IG post niya. Flexing her long hair, rumampa si Kailin outdoors. Ipinasilip niya ang kanyang charismatic smile sa video na may caption na
happy 4.9 million followers. Pinusuan naman niya ng kanyang mga kaibigan at netizens. Sa isang social media post, sinabi ni Jackie Forster na hiwalay na ang anak niyang si Kobe Paras at si Kailin. Ayon sa Sparkle GMA Artist Center, sinabing gusto na raw ni Kailin na mag-move on mula sa issue. Pinili raw ng aktres na manahimik at panatilihin ang kanyang peace and respect sa mga taong naging parte ng kanyang buhay. Umaasa raw ang aktres na maka-move on na rin ang lahat at tapusin na ang issue. 6 na pangalan ang inirekomendang isalang sa investigasyon kasunod ng pagkidnap at pagpatay sa negosyanteng si Anson Tan o Anson Kwe at kanyang driver. Isa riyan ang anak umano ni Tan na nagsilbing negotiator nang makidnap siya. Balitang hatid ni Salima Refran. Sa isinumiting referral ng PNP Anti-Kidnapping Group sa Department of Justice noong April 19, may 6 na pangalan silang inirekomenda para sa preliminary investigation kaugnay sa pagkidnap at pagpatay sa businessman na si Anson Tan na kilala rin sa pangalang Anson Ke at sa kanyang driver. Kabilang sa kanila ang isang Rongshan Gao o Alvin Ke na 42 taong gulang na ayon sa isang source sa PNP ay kaisa-isang anak na lalaki ni Tan. Habang nasa kamay ng kidnapper si Anson Tan, ang anak na si Alvin ang nagsilbing negotiator ng pamilya. Ayon pa sa police report, si Alvin ang nagbayad ng ransom sa mga kidnapper. 10 milyong piso ang unang inilagak sa isang cryptocurrency account noong March 31, 2 araw matapos makidnap si Tan. At dagdag na 3 milyong piso noong April 2 sa parehong account. Pero kahit bayad na, natagpuan pa ring patay si Tan at kanyang driver noong April 9 sa Rodriguez Rizal. Kasama sa isinumite ng PNP sa Department of Justice ang affidavit ng suspect na si David Tan Liao, 48 taong gulang na tumong Fujian, China. Si Liao ay sumuko sa pulisya matapos may maarestong 2 suspect sa Palawan noong mahal na araw. Sa affidavit ni Liao, sinabi niyang kilala niya ang mag-amang Anson at Alvin. January ng taong ito anya, nang tawagan siya ni Alvin at sabihing may ibibigay sa kanyang trabaho. February naman nang mag-offer sa kanya si Alvin ng 100 million pesos para dukutin ng amang si Anson. Ayon kay Liao, kasama niya sa pagpaplano ang mga suspect na inaresto sa Palawan na sina Richard Austria alias Richard Tan Garcia at Raymart Katikista. May babae rin siyang nabanggit na kasama anya sa pagdukot at paghingi ng ransom. Si Alvin anya ang nagbigay ng go signal na patayin si Tan at ang driver. Ayaw magbigay ng pahayag ng pamilya Tan sa ngayon. Sa preliminary investigation, sinabi ng abogado nila na gusto nilang maimbestigahang mabuti ang kaso. Meron sila kasing ini-implicate na ibang tao na request namin i-pursue. Kung hindi man totoo, i-clear yung pangalan. Kung totoo man, dapat malaman yung totoo. Patuloy na kinukuha ng GMA Integrated News ang panig ni Alvin Ke. Ayon naman sa Department of Justice, kailangan pa nila ng kaunting panahon para matukoy ang mastermind at ang motibo ng krimen. Give us around 20-25 days. It will be done. It might pull off a surprise. Baka kagulat-gulat ang lumabas. Salima Refra, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Update po tayo sa nangyaring pagputok ng Bulkang Bulusan kagabi. Kausapin po natin si Sorsogon PD RRMO Head Engineer Raden Dimaano. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Magandang tanghali, Ma'am Connie. Kamusta na po ang sitwasyon ngayon sa mga lugar na apektado po ng ashfall kagabi? At ilang pamilya po ba ang apektado at inilikas na? Kung sa ngayon po, actually kagabi pa ng mga 11, halos after nung erupt siya, halos normal na tayo. So ngayon maganda yung panahon. So we have recorded 65 families dito sa LGU Irusi. It's a total number of individuals is 211. I see. So yan po ay nailikas lang kagabi because of their request. Pero Ma'am Connie, yung alert level 1 and 2, wala naman tayong evacuation process. It's more on stay calm, close the door, and yung windows natin. Then, kailangan lang natin ng face mask.
Alright, nakikita ho natin sa mga larawan na pinapakita po natin ngayon live dito sa Balitang Hali, yung pong medyo makapal na rin po itong ashfall dyan. Paano po nakaka-apekto ito syempre sa pang-araw-araw na kabuhayan po nitong mga narariyaan ngayon? So far, hindi naman masyado affected yung kanilang pag daily dito sa Sorsogon. But the moment nagkaroon tayo ng eruption, pag umaga niya or tulad ngayon, in the morning, immediately in the morning, so kailangan lang luminis after ng mga halos back to normal naman yung tao natin dito. So nagkakaroon lang tayo ng mga because of their safety, yung may mga dito may mga sakit or ito na respiratory ailment or sickness, and then yung mga elderly, medyo may katakot. Pero bukas po ang mga tindahan, business as usual. Ano ho ba ang ating mga nakikita? Yes po. Actually, after ng konting linis, bukas sila. Back to normal. I see. Alright. Saan maaari ho makipag-ugnayan ang mga nais magpaabot naman ng tulong sa mga apektadong residente? At tumawag lang po sa ating mga municipal welfare, yung MSWDO or dito sa probinsya para kung may gusto sila tumulong. So far, provincial government also naka-ready naman kung ano pa yung mga kailangan natin na resident. Okay din po lahat ng mga ospital natin dyan at ready na mag-attend dun sa mga nahihirapang huminga. Actually po, Ma'am Connie, yung advisory pa lang ng PBOX, nagkaroon na tayo ng meeting and then nag-deploy pa sila ng mga aparatos or equipment for those na may mga respiratory illness. Kaya meron tayong district hospital, including the RHU. Alright, marami pong salamat sa inyong update sa amin, sir. Maraming salamat po. Magandang tanghali sa lahat. Yan po naman si Sorsogon PD RRMO Head Engineer Rayden Limaano.